Mga 6 years old pa lang, may mga cancer na, no? Mga balatian na dapat sa may mga edad na lang nagkuhab. So, mga taga-Metropolis, nag-start kita resume, balik sa atong education, sa mga kauturan, base mga sunod na Sundays, kung sila makapinsulong, hindi naman sila mag-upod natin. Ang dua ka natin kaupod nga pag-simana walang usubong, base ito pa, si Ma'am Mian sa Liganis, si Sister Jo sa lumaabot ganit na Jo alin sa Japan. Buwas lang kung sundo. Buwas sila maabot, so hopefully next Sunday lang makaupod naman natin si Sister Jo. Place from Japan. So, ang ato si Ma'am, sila ni Ma'am Mercy, basi next week, no? Next Sunday, maka-upod naman natin. Ipod natin subong si Ma'am Ophelia, no? Pag mga kabataan, ang makbukadamon ng mga kabataan na di na makiruhan ni Ma'am Ophelia, kaganugo, no? Pag makatulang sa mga nagatulo sa sala ng gospel, sa loob sa kalang sa mga kabataan. Ano ka mo tijik sa likod? Ang mga gagmay, no? Ining dalag ko, kamo din na lang kamo ha, kay hindi na kamo, ikaw din na lang ha, mga gagmay lang. Ito mabali na sila karang dito sa likod. Para patutuan, mas balik na nga ito nga training, no? So natin balik na nga pag-train sa mga kabataan. Kaya mo na hambal sa Biblia na we must train a child, no? While they are still young. Yung mga natudlo, nagsipulo sa Ginoo, hindi nila balipatan. Isang paano balik nila sila panguna, maluluman na nila. Gamay pa dapat ma-instill na sila panguna ang ginbuhat ni Kristo dito sa cross sa Calvary, ano? Sa cross sa Calvary. Kaya mo na pinaka-importante, kaya mo na ang salvation, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Dapat maintindihan na sa early age pa sa mga kabataan. Pag kabalo kita na these children will be exposed, no? Ma-expose na sila later sa evil, in this evil world, sa system in this evil world. Apang kung sila ng mga truth, na-instill na sila mga kasing-kasing, mga panguna-huna, magiging pundasyon na ina sila nga pagtubang sa ila future. Kaya kabalo man kita nga this present evil world, ano, ay masyado higko ng pamalaban. Sabi na maging pundasyon nila sa maging basihan Manila sa ilang pangapuli sa ilang samtang sila mag-adalag po. So, actually, ang first part sa ato na Bible studies is Lingaga, magapadayon sa Romans chapter 6, ano? Arang kita sa Romans chapter 6. The truth is, ang makita natin is God forbid the believers or the church, the members of the church, the body of Christ, to continue in sin. Huh? It doesn't mean na we cannot commit sin, but God forbid members of the church to continue in sin. Pagpadayon sa sala. Okay? Ang muna makakita natin dito. Diri sa chapter 6, ini siya na divide into two section, no? Chapter 1 of chapter 6 verse 1 up to chapter 14, then chapter 15 up to chapter 23, the last verse ang atong chapter 6, no? Makita naton ang Diyos nagadili ng members of the church, the body of Christ, will continue in sin. Okay? Amon ading makita naton sa sila nga chapter pag aton ini pagatunan sa aton series of studies
sa Book of Romans. Okay? So, let us continue praying, sa atong mga kauturan to do our part as members of the Church of the Body of Christ to reach more souls. Magamit kita sa paglapot sa mga kalap na hindi pa naraandong sa kaluwasan. Actually, si Mang Ophelia, makita natin nga yung ministry, no? Ang yung ministry is arigid sa mga kabataan na nagpapalibot sa iya dito sa ilang lugar. Kani, every time si Mang Ophelia mag-attend sa Bible study, kadamo din sa mga bata na iyang madala, no? So, ito na iyang makita natin yung ministry. Kita naman, dapat may ato naman ministry kada isa as part of the church, the body of Christ. Nga pagaling mo na to help edify, to help, no, sa pagbulig, sa pagbulig, sa pagbel o sa pagtukod sa church, the body of Christ. Okay? Kada isa sa ato may mga bulaton. Salamat man kay Milo sa iyang pagpagamit sa iyang sakyanan, no, sa panugat sa subong aga. Hopefully, pina-pray man natin nga tayo or ma-repair ang aton nga L300 agod nga aton magamit naman diwat sa pagpanugat sa mga tao, pag-iwan na mga lugar, magarisong mula sa buwaton, sa Ginoo ang dindigid sa aton bilang mga ambassadors of Christ. Ambassadors of Christ. So, kita start at mag-umpisa na kita sa pagpamuyo. Amay nga balaan na sa palapit kami sa imo, balaan ng konsensya. Kapag kami nga wala kami sa kasanan, wala kami sa kaalam, wala kami sa power, sa pag-imo sa mga bulaton. Kami ang mga naglatugyan sa imo, paliuwi sa imo grasya. Lord, kada isa sa amon may party nakabuhat sa dapat buhaton bilang members of the Church of the Body of Christ. Pray mo God, Lord, na may mga souls pa na masig. Kapag kami malapit na ang panahon kapag ako ang magamit through corporate structure. Pagbuhat sa amon ang kaluan, pilagisin mo mga ulong that you will take us to heaven upang mag-dwell eternally sa sinakalugar kaupog sa inyong pagkong anak na si Jesus Christ. Salamat sa mga promises, sa mga truth, salamat sa mga spiritual blessings na inyong natag sa amon, nagahulat sa amon dira sa kalangitan. Bawa sa tanan, salamat sa mga kalab, natin inyong sa amon, sa mga minister naman sa bulaton ng praying, hindi lamang isa sa amon, mga buhat sila bulaton. Hindi pa lang. Salamat man sa mga pulong amon kabatunan sa Subong, chapter 6 sa Book of Romans, gabay akong maintindihan, rightly divided, makampuon, hindi nga mga verses na kabatunan sa Subong. We pray and thank you so much in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So chapter 6 of the Book of Romans sa atong study series sa buong aga. Naisika na kami na abanti pa sila dito. Abasi may na sila. Abanti pa. So, sabi nito, what shall we say then? It is a question mark, no? It is a question mark. Shall we continue in sin that grace may abound? Kung tanaw natin, kung titingnan natin yung tanaw natin, ang book of, ang chapter, ang verse 1 of chapter 1 sa chapter 6, kasi lingkat ang paano ba si Apostol Paul nakakam up if we just read, no, this chapter without reading, na hindi pa natin nabasa ang previous chapter 5,
no, ay makasiling kita paano si Apostol Paul nakalabot sa sining nga pamangkot. Apang tungod ato nga na istudyohan, ato na nga natunan ang chapter 5, ato lang madali maintindihan, no? Kung nga si Apostol Paul nakapamangkot. No? Bakit siya nagtanong ng ganitong tanong in verse 1? Ang tanong na ito ay nagmula or was triggered dahil sa verses chapter, kung talagang iisipon mo, galing talaga sa chapter o sa mga previous chapters pa. That it was explained ni Apostol Paul that ang tao, umpisa pa sa chapter 1, no? Ang tao was actually sinful, at hindi kumikilala sa God. Okay? That is why ang tao was sentenced to death. No? Binigyan na ng sentensya na kamatayan. Okay? Or separation from God. Yun ang bigay na sentensya. Ngunit dahil nga sa ginawa ni Jesus Christ to sacrifice Himself, na napatay, na ginhatag niya ang iyang kabuhi dito sa Calvary to die, for our behalf. Upang mamatay doon, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw, ang tao ay makaangkin ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Okay? Yan yun. Umpisa pa doon. At dahil sa ginawa ni Jesus Christ, sabi sa chapter 5, therefore, verse 1, being justified by faith, we have peace with God. It was explained in previous Sundays sa atong napapagod sa book of Romans. Okay? So, dahil dyan, sa mga chapters na yon, at sa last part ng chapter 5, na sinasabi sa verse 1, na ang tao ay was just being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Apostle Paul concluded in the last verses, no, of chapter 5, that a person was justified by the grace of God. Sabi niya dito, verse 20, ha? Moreover, the law entered that offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Okay? So Apostle Paul concluded in chapter 5, in the last verses of chapter 5, that apart from the law, no, na hindi sa ngayong panahon ito ng dispensation of the grace of God, no one can be justified by law, but only by the grace of God. Okay? Verse 21, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ. So, it is by grace. So, since people, habang ginasulat pala ni Apostol Paul, kabalo na si Apostol Paul, no? That there will be question that will arise. Alam mo, habang sinusulat ko ni Apostol Paul, yung kasama lang naman niya yung kanyang scribbler o kanyang secretary. Kasi alam niyo si Apostol Paul naman, lahat ng mga sinulat ni Apostol Paul, hindi naman siya yung talagang kamayang gumamit. Meron din siyang secretary. No? It was mentioned in the last part of the book of Romans na may ginamit din siyang tao na magsulat. Ano? Ngunit, yun lang naman ang kasama niya. Ngunit, sino bang nagtanong sa kanya, what shall we say then? Shall we continue in sin? Wala naman nagtanong sa kanya yan. But ngunit, alam ni Apostol Paul na because of the end part ng chapter 5, na sinasabi niya na walang ma-justify ng law, because law, no, is the knowledge of sin.
but only by grace a person can be justified. Alam ni Apostol Paul, na mayroong magtatanong, paano ngayon? Magpatuloy na lang tayo sa pagpakasala? Dahil kung saan ang kasalanan, ay dumadami naman yung grace. Yun. Kaya yan na itanong ni Apostol Paul sa kanyang letter. Dahil alam niya that people na makabasa ng kanyang sulat ay magsasabi, sige, patuloy na lang tayo sa kasalanan. Kasi pag gumagawa tayo ng kasalanan, yung grace naman na magdadala ng kaligtasan ay dadami na naman ng dadami. So, kaya na itanong yan ni Apostol Paul. Okay? Yo. So, kaya, but sabi ni Apostol Paul in verse 2, God forbid. Listen to this. Napaka-importante maintindihan natin ito. God forbid. Dahil hindi yung nagsabi sa atin ay yung minister or ambassador na nagtuturo or ang bishop na nagtuturo or sino man kinikilala na yon ng mga nagtuturo, teacher, but God Himself. Ang Diyos mismo ang nagadumili. The word forbid means not allowing. Hindi tayo inaalaw ng Panginoon, sabi niyo dito, shall we continue in sin? At yung ginamit na word is continue. Ibig sabihin, hindi naman sinasabi na hindi na talaga tayo magkakasala, na hindi na tayo makakumit ng kasalanan. But the word is continue, na magpatuloy sa isang kasalanan. Okay? At alam nyo, dapat natin pag-aralan kung anong klaseng sin ito. Then, tatanungin ko ngayon kayo, or pamangkuton ko pa mo. Kaya natin tinatagalog minsan, dahil we have viewers from Luzon, from other part of our country na hindi makaintindi ng Ilonggo. So, tinatagalog ko minsan. So, ngayon tatanungin ko kayo, Ilonggo, pamangkuton ko pa mo. Paano ba yung kasalanan? Paano natin masabi na ang nagawa natin ay kasalanan? Anybody? Paano natin mahambal nga ang himo naton, ang nahimo naton kasalanan? Bakit gusto ko ipaliwanag ng mabuti ito sa inyo? Dahil baka mag-isip kayo na itong makagawa ko pala ng kasalanan, pwede pala ako hindi naligtas. Dahil sabi dito, God forbid. God Himself. So, tandaan natin pag sabi dito ng God forbid or ang God hindi nag-aalaw sa atin to continue in sin, it doesn't affect our salvation. Hindi na yun nag-aapekto ng ating kaligtasan na baka mag-isip kayo, pwede pa pala mawala ang aking kasalanan. Pag nagkakumit ako ng kasalanan, pwede pa pala mawala ang aking kaligtasan. No? Dahil sabi dito, God forbid. So, gusto ko ipalawanag sa inyo na whatever sin, kahit anong kasalanan ang magawa natin ngayon, I do not promote for you to commit sin. Wala ko yung ambal sa inyo. No? But, what I'm saying is this. Ang ginahambal ko ang musine, mabisan kanda ko, klasika, salanan may musubong. Pagkatapos mo nakabilib sa gospel of the grace of God, you are saved. Luwas kami dyan. Okay? But God forbid you, anybody, members of the church, the body of Christ, to continue sinning. So, listen to this. May epekto pa ba
sa ating kaligtasan kung makakumit tayo ng kasalanan. Wala na. Okay? Why? Colossians chapter 2 verse 13. Colossians chapter 2 verse 13. Verse 13, sabi niya, and you being dead in your sins. Before. This verse refers to your state. Before ka na-save. Sabi dito, in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened. Ito, pag pagbilit mo na sa gospel, ginbuugi ka na sa Diyos. Sabi niya dire, quickened together with Him, with God, with Jesus Christ, having forgiven you all trespasses. All sins na makumit mo, makumit mo, and in the future, already forgiven. All trespasses. Meaning, whatever sin na makumit mo, it was already covered by the grace of God who abounds kung diin man ang kasalanan. Okay? So, what is this sin, no? That we believers should not continue. Ano ba itong kaligtasan? Kasalanan na ito na tayong mga believers hindi dapat magpatuloy dito sa kasalanan na ito. Tatanungin ko ngayon kayo. Dito na natin ngayon dapat hanapin at alamin kung ano ba, kung paano ba maito sa Bible, paano ba maituring ang isang gawa natin ay kasalanan. Paano? Kasalanan. So, in God's earthly people, in God's prophetic program to Israel, nilinaw ng Panginoon kung paano ang tao makakumit ng sin. Kung paano ang tao makahimo sang kasalanan. Din klaro sang Diyos. Listen to this, ha? Pakinggan nyo ako. Sa prophetic program ng Panginoon, sa Israel, sa kanyang earthly people, niliwanag ng Panginoon kung paano nila malaman na kasalanan ang kanilang ginagawa. Okay? Ito yon. 1 John 5:17. 1 John 5:17. Pakibasa kung mira nakita nila. 1 John 5:17. Anong sabi dyan? All unrighteousness is sin, and there is a sin not unrighteousness. So, all unrighteousness na gawin ng tao is kasalanan. It was defined by 1 John 5:17 what sin is. All unrighteousness. Romans 14 so, ibig sabihin Romans, tingnan natin isa pa. Romans 14 verse 23. Romans 14 verse 23. And he that doubted is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Okay? So, sa prophetic program, unrighteousness, no, is sin. In this dispensation of the grace of God, it was made clear by Apostle Paul, by God,
to Apostle Paul that, ano sabi dito? All Romans 14:23, ano sabi? Sabi niya dire, that all whatsoever is not of faith is sin. So, since we are in this dispensation of the grace of God, ang nire-refer dito sa chapter 6 na sin that a believer should not continue doing, no, is about faith. Na, kasi alam nyo, in this dispensation of the grace of God, faith lang talaga, no? Ang kailangan dito upang maligtas. At sabi niya, it is sin not to have faith in this dispensation of the grace of God. So sa ating mga naligtas na, no, it is sin to continue living not in faith sa mga instruction na binigay ni Jesus Christ from Romans to Philemon. Actually mo, so, tanungin nyo, Brad, hindi ba yan parte sa gawa? Sa gawa? Alam nyo, this verse generalize that includes, siyempre, because faith in Christ, no, ay nagtuturo sa atin to live also godly living. So, it includes all. Faith. Kailangan may faith ka. Wala, hindi na salvation kasi yung pinag-usapan dito eh. Yung faith mo sa pag-obey na sa instruction. Because if you have faith, obedience, no, sa pag-obey sa mga instructions from Romans to Philemon, then definitely you will not continue in sin. Hindi ka na magpatuloy sa kasalanan dahil Jesus Christ, no, the law of faith, tingnan mo. The law of faith of Jesus Christ, no, ay kasama lahat yun. Including faith sa salvation, including faith sa tinuturo kung paano tayo mamuhay in this evil present world. Diba? Lahat-lahat na ay dyan natuturo. And it is all about faith. Okay? So, kasi ang alam lang kasi ng tao dito sa chapter 6 na sinasabi na sin, yung nire-refer nila kaagad na dinidescribe na sin dito, yung magawa lang ang mabuti at masama, yun lang yung naintindihan nila. No? So, sabi niya dito, God forbid. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? So, shall we continue faithless? Upang pag nagawa natin yung kasi pag hindi kasi tayo, kung faithless kasi tayo, no, we are lack of information, instruction na dapat natin gawin sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Balo kang matabo sa ato ang mahimo bidya naton, puro bidya mga sala. Okay? Ngunit kung puno kita sang ihibalo sa mga instruction nga dapat naton sundon sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, nga nasulat sa Romans to Philemon, then we have faith na natuo kita
then ang mahimo naton actually is to stop sin, no? Sinning. Okay? So, but kung ignorante kita, wala kita may nabalaan because of our lack or laziness, no, to study the Word of God, sa instruction sa aton sa dispensation of the grace of God, then what will happen? Faithless. Wala tayo, hindi natin ma-obey. Wala tayong faith. Hindi natin masunod yung mga instruction na yun. Then definitely, sabi ni Paul, ang mangyayari niyan, magpapatuloy tayo sa kasalanan. Then sabi niya, dahil mag-abound lang yung grace, yung mga katwiran ba na masabi natin, ginagamit din ng mga tao minsan, magpakasala na lang dali ito tungod. Dahil luwas man pugyapon. Kaya ang grasya sa Diyos, madamo man. Okay? So, being believers, no? Members of the church, the body of Christ, we have the obligation, no, to know sa mga God's instruction so that we can be faithful, no, na masunod sa pagsunod sina ang instruction. Wala man taging luwas lang balas ang Ginoo para na lang napapayan. No, bahala na lang kamo na kay luwas na kamo. Hindi bala mo na. Kung amo sina, then definitely dira na ma-apply ang ambal ni Apostol Paul. Sige, magpadayon na lang tayo pagkasala. Dali, kaya ang grace ma-abound na lang. Mapanas malang, masampawan malang ang aton nga mga sala. Luwas ba lang tagyapon? Okay? So, sabi dari verse 3, sabi niya, God forbid, how shall we that are dead to sin? After naghambal ang Diyos that God forbid, hambal ni Apostol Paul, gin-isa-isa na ni Apostol Paul sa idalom. Ang mga reasons, ang mga rason, kung nga naggadili ang Ginoo. Why God do not allow us to continue faithless or to continue in sin. So, nakuha natin na yung sin na nire-refer dito in this dispensation of the grace of God. Kasi yung sin ngayon is if you do something that is not of faith. Okay? Karon mahambal ka ti, Brad, di magpatay ko galit tao. Ibutang ko lang nga faith ko. Nga may faith ko yung may pagtuo ko yung iniya, ipapatay ko sa akon. Okay na siya? Where can you read? Where can you read sa instruction from Romans to Philemon na okay magpatay? Wala. So, ibig sabihin, that is not of faith. That is not of faith na dapat mo sundon sa instruction from Romans to Philemon. Kaya, mali yun pagka ganun ang katwiran. Brad, ako may pagtuo ko. It is my faith. Ako yung natuog ko, Brad, na sundon ko ng balay kawatan ko. Hindi rin sa sala. Kung ipamangkot mo na sa akon, then where can you find na sundon mo na siya, tuuhan mo na siya, na instruction mo ina, na masunod ka sila na balay, kang mga awat ka. Mayara na nasuko sa instruction na dapat mo ibutang imo faith dira, na inasubo na si mo. Wala instruction na mo sina from Romans to Philemon. That is why, actually, kung sundo natin ang instruction that everything that we should do should be of faith, talagang hindi tayo makakommit ng kasalanan. We cannot continue to sin and we cannot continue in sin. Ang bisan pa sa paghimo sa sala. Nga man, because no verse from Romans to Philemon na makita natin that it is an instruction, information that we have to put our faith na dapat natin himuon.
Because sin here includes, no? Sa pagbuhat, describe na buhaton mo. You have faith to do so. Okay? So, dapat naintindihan natin yon kung ano nga faith, ano nga sin, ang ginahambal din ni Apostol Paul. Okay? It's all about, kasi in this dispensation of the grace of God, sin is defined as, ano ganito ginabasa natin? If it is not of faith, it is sin. But, in God's prophetic program to Israel, sin is defined is unrighteousness against the law. No? That is why gitagaan sila sa law para mabala nila nga nakasala sila. But sa ato naman in this dispensation of the grace of God, ang sin gina-define na ina ang pagbuhat sang isa ka butang apart from faith. Tanawa mo lang ang example ni Apostol Paul sa Romans chapter 14, verse 23. Ano ba dito? And he that doubted, doubt is not of faith. Doubt is not faith. Inang pag-alang-alang, inang pag-duha-duha, is not of faith. Naghabal niya diri, and he that doubted is dumb if he eat. Pagkain pa lang ito. Pagkain. Something that you do. Pagkaon pa lang nimo sa isa ka bagay, manapang duwa-duwa ka nga dapat tumibla ka o no, hindi. Hindi bala mo. Kag nagkaon ka, it is already sin. Because he eat it not of faith. Kaya nagkaon ka, na wala sang pagtuo. Okay? Then, sabi niya dire, for whatsoever is not of faith is sin. So, in this dispensation of the grace of God, sin is doing something not of faith. Doing something not instructed to us to do by faith. So, halimbawa, siling sang Bible, nga ang mga kabataan mag-respect sa ilang parents. So, kung himuon mo na, by faith, tungod aray na sa pulong sa Diyos, ay himuon ko ni katuko ko sini, I do believe, it is my faith that I should respect my parents. So, it is good. It is right. Okay? But, kung ikaw imo as children, mga bata, no, is mabato ka sa imo ginikanan, nilampusan mo ang imo ginikanan, it is not of faith. You're doing something that is not of faith. And that is sin. Why? Can you find an instruction from the Bible? Nga lampusan mo ang imo ginikanan, mabato ka sa imo ginikanan? Wala. So, that is not of faith. And that is sin. Faith is obeying, no, the instruction that are laid down to us for us to obey. That is faith. So pag but sila ni Paul, hindi ka mo mag-continue sa mga butang sa chapter 6, no? Hindi ka mo magpadayon, continue sa mga sala na butang, nga pagsunod sinang mga butang nga wala mang gina-instruction sa atong nga himuon naton. Kag alam nyo, ang tanan nga instruction nga kinahanglan naton tuuhan, ibutang naton ang aton faith dira para makahimo kita sa instruction, sa insakto, kag makastop kita sa pagtumitsin, puro maayo tanan ng instruction. Wala sa may malayo. Okay? So, nabalaan na natin kung ano ini nga sin. Hindi iniisilin niyang sin nga, ay, nakasala ako karon. Wow, grabe, hindi na dangin alaw siyang Ginoo.
Ha? Ang hindi diri ginaalaw sa Ginoo, no? Ang pagpadayon sa paghimo sang mga ginabuhat naton nga hindi naman instruction nga buhaton naton. Yung mga butang nga hindi naton hindi instruction nga maayo na dapat ibutang naton ang atong faith. Because faith, sin sa panahon sa dispensation of the grace of God is doing something without faith. So, hambal natin, verse 2. How shall we, referring to us members of the church, the body of Christ, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Pero patay na kita sa sala. Patay na kita dapat sa pagbuhat silang mga instruction na hindi na dapat natong himuon. No? Yan napatay na kita dira. Then it will be next verses no will further explain kung paano kung nga gina-forbid kita sa Diyos, kung nga we are not allowed by God to continue in sin, no? To continue faithless, naman, sabi niya, dire, know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Question mark ang katapusan. No? It is still a question to Paul's recipient of this letter. And that includes us. We, the word we includes us. Kanya, know ye not that so many of us as were baptized, referring sa tanana, ang so many of us that were baptized, no, refers to all the members of the church. Refers to all who believe the gospel of the grace of God. That burial and resurrection of Jesus Christ. Refer na sa mga tao na members of the church of Christ. Wala ka mo kapag no, na nga tanan kita, many of us, as we're baptized, listen to this, halong ingat sa word baptized. Dahil halos lahat ng dito, ang pagkaintindi nila hindi water baptism. Hindi ito water baptism. Ibig sabihin ng baptized dito, we're joined or knit together or naupod kay Kristo. Baptism, water baptism ay wala dito. Hindi ito water baptism. Bakit? Tingnan mo ha. That so many of us as we're baptized into the word into. The word into means joined or ginsulod, ginupod into kay sino? Sa tubig? No. Kay Jesus Christ. Buti naman, kita nga nagbilib sa gospel of the grace of God, ginsulod, gin-join sa kay Jesus Christ. And Jesus Christ here refers to the church, the body of Christ. Okay? Sa kay Jesus Christ, siling niya, we're joined, we're baptized. Ang na-join kay Jesus Christ, din-join man sa iya kamatayon. Okay? So, tandaan natin, di napatay si Jesus Christ sa tubig, nangailan niya ang pun nga baptism. Hindi ini baptism sa tubig, kundi the word baptism means, balo ka, ang word baptism, damo na siya meaning. It could be immersion, no, in water. It could also be immersion in a group of people.
It could also mean knit together, gin tahi-tahi, gin ukol, gin join. So, the word baptism here is not water baptism, but gin upod, gin join, gin sulod sa church or sa body ni Christ, sa kay Kristo. Ilan dire, we're baptized into Jesus Christ, we're also baptized, ginupod man sa iya kamatayon. So, this is the gospel. Ang matuod sina ining nga mga verses nga aton mabasa diri is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, dire ginupod man sa iya kamatayon, verse 4, therefore, we are buried with Him by baptism. Okay? Busa sila niya, ginupod man kita sa iya kamatayon, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So, ang mga tao tanan wrongly understood these verses because of the wrong teaching of almost all denominations na ito daw ay water baptism. Siling nila, that is why kung i-baptize ka galing sa mga pastor, siling nila, ano ba yun ang ilang ginagala? Ano ba nila? Through the power vested upon me, no? By the church, I baptize you, my brethren, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, buried in the likeness of His death, and raised in the likeness of His resurrection. Alipat na ko ba? Sa unang dobra mo na mo. And walk in the newness of life. So, because of that teaching, wrong teaching, halos tanan kita sa una. Every day, bisan ako. Because I was baptized, pinakabisis, tudwang, no? Tutubi. So, wala pa ko right to be baptized. So, medyo, yun nga, matatawa ka na lang sa mga naranasan natin sa denomination. No? So, it was wrongly taught for so many years at nasulod na sa isipan ng tao. Ano ba yun eh? Baptism pa rin. Pero, the truth is that these verses never speak about water baptism. But it speaks of the gospel, how we've been saved, kung paano kita naluwas, naghahambal iniiya, parte sa gospel, na paano kita naluwas. That is why sabihin ni Apostol Paul, amo na nga nagapurbid o nagadili ang Diyos sa inyo sa pagpadayon sa sala. Kay napatay na kamo upod kay Kristo, ginlubong naman kamo upod ni Kristo, kag nabanhaw na kamo upod ni Kristo, gani hindi kamo, kaya huwag kayo magpatuloy sa kasalanan. That was Paul's explanation in this chapter or verses why God forbid us to continue in sin. Okay? Yan yung mga reason. Kasi ni Paul in verse, instead, sabi ni Paul, we believers should walk in the newness of life. Listen to this. Anong bago na buhay? Ang ibig sabihin ni Paul. Buhay na nasa kay Kristo. Buhay na puno ng faith. No? Na puno ng faith. Ng obedience sa mga instruction na dapat nating gawin in this dispensation of the grace of God. Okay? Another reason for God
telling us to forbid to continue in sin. Sino niya, verse 5? For if we have been planted together in the likeness of His death. Kita mo? Kaya kung kamo na itanim, na isama, no? Sama sa kanyang kamatayan ni Jesus Christ, we shall be also in the likeness of His resurrection. We shall be also in the likeness of His resurrection. Hindi ito nagsasabi, tanda natin. Hindi ito nagsasabi na we must be resurrected bodily. Hindi. But we must be in the likeness of His resurrection, knowing this. Then sabi pa dito, verse 6, knowing this. So ibig sabihin, Paul nagsasabi na knowing this information na sinabi niya sa verse 2 to 5. Amo ni nga mga information, ibig sabihin ni Paul. Knowing this information, sabi niya, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. Tingnan mo. The purpose why we were dead with Him, no, in the likeness of His death, so that the body of sin will be destroyed. Alam mo, yung sin, before pa kita naligtas, there was impossibilities, no? That it could be destroyed. Ano ba talaga naka-destroy sa body of sin that was in us? The gospel. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yun lang talaga ang naka-destroy. No? Kaya, nung kita ay naisama sa kamatayan ni Jesus Christ, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang resurrection, no? Then sabi niya dito, that sin that is in you, that was in you, being destroyed by that, naguba na. Balagre. That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Continue doing the things, no, na hindi pinagagawa sa atin ng mga mabubuting mga bagay. From Romans to Philemon is tantamount to what? Serving sin. And serving sin is serving the other side. Okay? Headed by Satan. Alam nyo, ibig sabihin ni Paul is that you believers, pwede kayo, kahit believers na kayo, pwede kayo mag-serve sa kasalanan. Pwede kayo mag-serve kay Satan. Okay? By continuing living in sin. Living, doing the instruction that is not of faith. Na hindi dapat ninyo gawin sa pananampalataya. Okay? So sabihin natin, henceforth, we should not serve sin. Kaya, the truth is this. Kailan ba talaga tayo nag-umpisa, believers, na hindi na nag-serve sa kasalanan? Kailan? San o ta nag-umpisa na nagbulag sa pag-alagad sa kasalanan? By the time we believe the gospel of the grace of God. Kaya sabi niya, God forbid. Ang God nag-forbid, nag-disallow na sa inyo
Mapadahin pa sa sin. Dahil na-destroy na yon. Dati nagsiserve na kayo dyan. Ngunit na-destroy na yon, kaya hindi na kamo magpadayon. This fatherly advice from Apostle Paul actually is worthy of what? Obedience. Being the father of faith. No? Our father in the faith. Si Apostle Paul. Yes, si Abraham is also our father, pattern of our faith. But the truth is also Apostle Paul. Dahil nga siya nagturo sa atin, si Apostol Paul ang ating apostol, si Apostol Paul ang ating teacher ng mga Gentiles, at tinatawag din siya na ama natin. Sa, paano? Ama natin sa faith. Okay? Ama natin sa faith. So, sabi niya dito, verse 7, for he that is dead is freed from sin. So, nakita na natin yung importance kung bakit talaga tayo, pag time na nag-believe dahil sa gospel of the grace of God, bakit isinama tayo sa kamatayan ni Kristo? Bakit isinama tayo sa paglibing kay Kristo? Bakit? Ha? Dahil upang tayo ay mamatay sa kasalanan. So, ang napatay sa kasalanan, ano ko no? Ang diri sa verse 7, for he that is dead is freed from sin. Alam nyo, totoo talaga itong verse na ito. Totoo sa spiritual side, totoo even in our national law. O, tingnan nyo. Tingnan nyo. Pag namatay na daw tayo kasama ni Kristo, wala na tayong free na tayo sa kasalanan. So that we can no longer serve sin. Tingnan nyo, kahit dito sa atin, sa mundo to, sa ating national laws, pag patay ka na, wala na talaga. Yung may kaso ka doon, may kaso ka sa korte, wala na yun. You are free na sa kasong yun. Free ka na sa kasalanan yun dahil patay ka na nga eh. O, di ba? The problem is that hindi ka na mabubuhay muli. Para pa makalive, no, peacefully, without the guilt of that sin. Dahil nga, hindi ka naman mabubuhay. Ang maganda dito, sa spiritual side, is that pag namatay ka na, you are free from sin. You can no longer serve sin. That is why hindi ka na ina-allow ng Panginoon to continue to in sin dahil you are resurrected with Christ. You are now alive because of Christ's resurrection. And your life, no? Sabi nga ng isang verse, Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet, my life which I live now in the flesh is not mine. It is Christ. Di ba? So, yun ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul. Ang maganda, ang good side dito is that the death, burial, and resurrection of ours, no? Na naisama tayo sa kay Kristo is that so that we can live peaceful, free of guilt, free of sin, so that we can serve righteousness sa ating pagkabuhay, sa ating buhay sa panahon ito, after we are saved. Okay? So, maganda talaga yung pagka-explain ni Apostle Paul dito. Verse 8, now, if we dead with Christ, which is true, the if is not conditional, but it speaks of truth. Dahil tayong mga believers, sabi dito, ay namatay with Christ. Sabi, if we did with Christ, we believe that we shall also live with Him. We believe, and this is true. Because
talaga namang mabubuhay tayo muli, no? After na mapatay tayo, or yung iba nga sa atin hindi na makaranas sa kamatayan, kundi magka-experience tayo ng corporate rapture papunta sa langit at mabubuhay tayo kasama ang Panginoon. Sabi niya dito, now if we did with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Itong verse na ito, totoo din to sa atin, totoo din ito sa mga prophetic people of God. Although Paul was not speaking about the prophetic people of God, the Jewish people, Israel, he was only representing the church, the body of Christ. At totoo talaga to sa atin. Sabi dito, but in that, sabi niya dito, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Verse 9, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Alam niyo itong maganda dito. The God that we believe, once dead, but raised from the dead, and never He dies again. Hindi na siya mamatay ulit. Diet no more. Hindi na mapatay liwat. Okay? Diet no more. So, sabi ni Paul, death hath no more dominion over him. And this is also true to us believers. Death hath no more dominion to Jesus Christ and to us also. Listen to this. Kung paano ni ginhambal dito sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, verse 54. Sabi din, verse 53. For this corruptible must put on incorruption. 1 Corinthians 15:53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put into immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall we be brought to pass. Then shall be brought to pass the saying, what is that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? So, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which give with us the victory to our Lord Jesus Christ. So, tingnan mo, death, according to Romans chapter 6, verse 9, death hath no more, what? Hath no more dominion over him. And so with us, believers. Okay? So, verse 11. Likewise, reckon you also. Ito magandang utos ni Apostol Paul. Likewise, gani, parihuman, kabigon. Alam nyo, itong word nga kabigon, parang masiling kita. Ti aton-aton malang na. Ginakabig ka malang na. Aton malang na. No, hindi ni aton-aton. Ang Diyos mismo naghambal through Apostol Paul, nakita, kabigo naton ang aton kaugalingon. Kaya, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed to sin. God told us to consider, reckon, kabigon, naton ang atong kaugalingon, nga patay na sa sala. But alive, kabigon man naton nga buhi kita unto God through Jesus Christ our Lord. Let no sin therefore reign
your mortal body. Meron na. Tabi ko nato na. Nga ang sin cannot reign over our mortal body, that we should obey it in the lust thereof. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield your members unto God. It refers to our five senses. Members of our body, the eye, nose, touch, emotion, no? Should not serve sin. Because these senses, no? Amo ang pinaka ginagamit, no? Gamit para makaserve tayo sa God or makaserve tayo unto sin. So, ang ato mga senses, our members of the body, hands, feet, eyes, no, should not be allowed na mangin instrument of unrighteousness. Listen to this, unrighteousness unto sin. But yield yourselves unto God as those that are what? Alive from the dead. And your members are instruments of righteousness unto God. For sin, dahil sabi niya, for sin shall not have dominion. The Lord dominion, role, why nagahom over you. For ye are not under the law, but under grace. So, listen to this. It was again emphasized by Apostle Paul sa verse 14 that we are not under the law, but under grace. The whole chapter, no? Actually, kaya meron pa tayong part 2 next Sunday sa ganitong topic dahil the whole chapter, no? Paul gives reason why God do not allow or forbid us to continue in sin. Yan ang makita natin dito, no? The whole chapter. And that is so that we will not be able to use the grace of God as capital, no? Para hindi natin magamit. Alam nyo, warning ito para hindi natin magamit na mga believers na kapital or sadsaran ang grasya ng Panginoon para lang tayo makapatuloy sa kasalanan. Okay? Yan yung chapter na ito. It was explained by Apostle Paul in this chapter. So that grace will not be abused. Dahil ang dami nga nagsasabi, inaabuso lang pala yung grace dahil nga kahit na makasala ka, ligtas ka pa rin. So, this chapter actually is a warning. God forbid, no? Disallow us to continue in sin. Doing those things that is not of faith. Ay hindi sa pananampalataya. Okay? So, sana ay meron tayong natutunan at magkaroon tayo ng few minutes break, dahil na-consume natin yung time. Dahil late na tayo nakapag-umpisa. Mag-break tayo sandali, then mag-proceed tayo sa second natin na Bible study. Okay? So, let us pray. Managdang, thank you so much sa precision na Bible study. Salamat sa time na yung binigay sa akin. Salamat sa mga kapatid, lalo na po sa mga dito present at sa mga online na mga sumasabay sa aming Bible study. We're praying sa mga kapatid namin that are not here. Wala ngayon, hindi ba makaka-attend. Sana po, next Sunday ang mag-join sila sa aming Bible study. Salamat din sa mga kabataan. Nandito ngayon, sana po ay karoon kami ng patuloy ng pamamaraan upang maturuan po sila ng dapat ay turo sa kanila habang sila ay lumalaki at yan ang tamang pamumuhay din po sa panahon ito ng dispensation of the